ay nagpapatuloy po sa paglalagay ng tiles. Naman dito. Meron na silang mga nailagay ditong tiles sa aming kusina, sa banggirahan. Nilagay na rin yung lababo at meron na rin mga nagawang compartment sa ilalim ng banggirahan ng kusina. At ito ay lalagyan na yun. Mahaba-haba na ang kanilang nailagay na tiles. At siguro ito ay matatapos na hanggang mamayang hapon. Medyo mabagal ang pagkakabit dahil siya ay nag-iisa. Kaya dahan-dahan lang ang kanyang paglalagay hanggang sa sila ay makatapos. Isang araw din ang bubunuin nito. At pagkatapos nito ay siguro ay dito naman sa may sala sa magpapagawa para magpapalitada ng dingding. At nang ito ay bago magpasko man lang ay gumanda-ganda ang paligid ng aming bahay. Baka may paisip na dumalaw dito sa akin habang ako'y nagpapagaling at nagpapadialysis sa loob ng 3 beses sa isang linggo. Ayan, tuloy-tuloy lang siya. At may maririnig tayo diyan mga tilaukan ng manok. Magsasabong kasi itong aking kapitbahay, maraming mga alagang manok. Minsan yan, kukutakan. Maging sa gabi, sa madaling araw, nagtitilaukan at magigising. Minsan nagigising ako at hindi na makatulog, lalo pag malapit na ang kinabukasan ni nagdadialysis. Kailangan gumising ng madaling araw. Alas 3 ng madaling araw, kailangan gumising na at maagang napunta sa dialysis center. Ayun, dahan-dahan siya naghahalo ng simento pangtapal sa ilalagay na tiles. At kailangan matapos to at baalis kami bukas. Walang magbabantay dito sa bahay at dadalawa naman kami dito sa bahay. Ang aking asawa, saka ako lang. At hanggang mula alas 6 ng umaga sa dialysis center hanggang 1:00 doon. At makauwi kami, medyo hapon na, gutom na, nangihina pa. At nilinis na naman ang aking katawan ng dugo. Yan ang buhay ng isang dinadialysis. Kung minsan ay talagang nakakapagod din. Pero kailangan pa rin ang tiyaga sa pagpapadialysis para humaba pa ang buhay, madugsungan kahit kaunti sa pahintulot ng ating Panginoong Diyos. Doon lang tayo umaasa sa himala ng Diyos at sa kanyang awa na panalangin ko na sana ngay mabahaba pa ng konti ang aking buhay
hanggat may mga tao namang nagmamahal pa sa atin, ay pagsikapan nating mabuhay pa para sila'y makapiling pa natin hanggang sa kung kailan tayo kukunin na ng Panginoong Diyos para mamahinga. At yun na siguro ang tayo ay maging matiwasay na. Wala nang problema, wala nang isipin sapagkat tayo'y naroon na sa Panginoong Diyos. Tama. Tuloy lang ang tilaw ka ng mga manok. Nasa aking tenga naman kung minsan isang musika. Sapagkat ako'y dati rin namang magsasabong, ay natigila mula nung ako'y magkasakit. At yung mga manok ko'y ay iba pinamigay ko, iba na may pinagbili at hindi ko na kayang alagaan. Mula nung ako'y magkasakit, kaya natutuwa rin ako kung minsan sa mga naririnig kong tilaukan ng mga manok dito sa aking kapitbahay. Nasisiyahan din ako at parang nadudugsungan ang aking buhay sa araw-araw kapag nakakarinig ng mga tilaok ng manok na dati ko namang inaalagaan. Sa ngayon pinanonood ko na lang ang kanilang mga pag-aalaga ng manok, pagka kinakain nila din sa aking harapan. At kung minsan niyayakag ako, hindi ko na kayang lumakad pa naman mag-isa. Kailangan ako'y inaakay sapagkat mahina ng tuhod. At medyo may edad na rin, malapit na sa 70 taon. At yun sana umabot pa ng ilang taon para ma-enjoy pa ang buhay. Kahit ganito na may karamdaman, kailangan maging masaya pa rin tayo. Huwag malungkot kung tayo mayroong karamdamang iniinda sapagkat tayo naman ay mahal ng Diyos at kung gusto niya nang tayo'y mamahinga, ayan ay kanya nang gagawin at hindi tayo pwedeng tumanggi pag dumating na ang araw na tayo ay kanya nang kukunin sapagkat ang tao ay tinakdang mabuhay at nakatakda rin mamatay. Hanggang dito na lang muna. Panoorin natin ito hanggang sa matapos ang videong ito. Salamat sa inyong suporta. Sana naman ay patuloy kayong sumuporta kahit na ang aking mga video kung minsan hindi maganda sa inyo, ay patuloy lamang kayong sumuporta para naman ako ay may mapaglibangan, hindi man kumikita. Ang mahalaga ay nariyan kayo sa pagsuporta. Maraming salamat sa inyo.